Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadakip na ng mga otoridad sa Indonesia si Alice Guo. Mahigit isang buwan mula ng iligal na pumuslit palabas ng bansa noong Hulyo. Nahuli po siya sa isang apartment sa Tangerang, Indonesia. Yan ay kahit nagpagupit pa ng buhok para umano ikubli ang pagkakakilanlan. Nakatutok si John Consulta. Mag-aalauna ng madaling araw, oras sa Pilipinas, inaresto ng Indonesian Police si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa tinutuluyan niyang apartment sa Tangerang City, Indonesia. 2 linggo yan matapos dumating sa isang airport sa Indonesia noong August 20. Sa videong binigay sa atin ng ating source, makikita may kasama siyang lalaki na kinala ng source na si Duan Renwu, Chinese boss ng Lucky South 99, ang pogo sa Porac, Pampanga. Ayon sa NBI, mas maikli ang buhok niya ngayon kumpara nung huling pagharap sa Senado noong July. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian Police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Mahigit 1 linggo rin ang ginawang backtracking ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama ang mga operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities sa Jakarta at mga karating lugar. Tulad ng CCTV na ito kung saan nakita si Alice Guo na sumakay ng isang riding app ilang araw bago siya naaresto sa Tangerang City. Ayon sa Department of Justice, may blue notice sa Interpol si Guo. May nilabag din daw si Guo sa immigration law, sabi ng NBI. Sabi naman ng immigration, mission order nila ang basehan ng pag-aresto kay Guo. May blue notice na yan sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. Kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas for being an undesirable alien as well as for misrepresentation. Nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other cases. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang inihahain sa korte. Kabilang dito ang Qualified Human Trafficking, Tax Evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. May petition rin ang Solicitor General para ikansila ang Philippine birth certificate nito na tila pineke raw dahil sa nakitang Chinese passport niya. May warrant of arrest si Guo mula sa Senado dahil sa hindi nito pagharap sa pagdinig at mga inconsistent statement sa pagkatao niya at sa kaugnayan sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pinaniniwalaang noong July patagong lumabas sa bansa si Guo kasama mga kapatid at pumunta sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Lilipad sa Indonesia ang team mula sa NBI, Immigration at PNP para sa pagbabalik ni Guo sa Pilipinas. Pwedeng bukas, makalawa, maibalik na namin dito si Alice. Didiretso muna sa BI, Bureau of Immigration for immigration violations, and then ita-turn over sa amin, i-custody nga namin, ipoprocess namin, tsaka pa lang namin ipapasa sa Senate. Remember also na Senate warrant pa lang ang hawak namin against her. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Palit-ulo naman ang hiling ng Indonesian government ayon sa ilang Indonesian news website. Gusto mano ng kanilang gobyerno na isuko rin natin ang isang drug suspect na wanted doon pero arestado sa Pilipinas. Nakatutok si Salima Refran. Kung mabilis na napauwi noon mula Indonesia, sina Sheila Guo at Cassandra Ong, hindi raw ganito ang sitwasyon ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved. When it comes to this, marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Guo sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sila dahil sa immigration violation kaya napauwi ng bansa. Indonesian Police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Guo, kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito. May mga bagay pa raw na kailangang plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities.
at makikipag-usap rin tayo dyan. The DFA will be talking to them also. Hindi din detalye ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit ni Guo, hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanilang Australian na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice na inalabas ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. May dinitingnan na raw ang Department of Justice na ilang immigration personnel na maaaring sangkot sa pagpupuslit kay Guo palabas ng bansa. Nagpupuslit papasok nung araw yung Pastillas gang. At nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Yan ang ating tinitingnan ngayon. Pag-amin pa ni Remulla, hindi na raw niya kinakausap ngayon si Immigration Chief Norman Tansingco, kasunod ang hindi agad pagsasabi sa kanya na nakalabas na ng Pilipinas si Guo. Umamin si Tansingco sa Senado na August 15 pa niya nalaman na wala na sa bansa si Guo, pero pinagbigay alam lamang sa DOJ noong August 20 o sumunod na linggo. Kasi nung nangyari ito, hindi niya naman ako sinabihan agad eh. Marahil alam niya na matagal yan bago ko nalaman. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa opisina mo. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Tansingco kaugnay sa mga pahayag ni Remulla. Ang PNP naman, nag-iimbestiga rin kung may mga pulis na tumulong sa pagtakas ni Guo sa bansa. And when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Pagdating naman dito sa bansa, mananatili si Alice Guo sa detention room ng Senado kung saan may hinaharap siyang arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Oras na matapos ang pagproseso ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration, sa Senate Detention Room ididiretso si dating Bamban Mayor Alice Leal Guo. Makakasama ni Alice si Sheila Leal Guo, ang sinasabing kapatid niya. Unang nahuli ng Indonesian authorities si Sheila noong August 20 kasabay ng kinatawan ng Lucky South 99 Pogo na si Cassandra Leong. Ipinaaresto ng Senado si Guo at 7 iba pang kasamahan dahil sa hindi pagsipot sa Senate inquiry kaugnay ng mga illegal umanong aktibidad sa mga Pogo sa bansa. I assure their safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them, 24/7 we will do it. Magkasama sa kwarto ang dalawa. Papayagan din silang gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakakulong. Hindi na serve na yung contempt measure. Pero tutol dito si Senador Sherwin Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention eh. No? Hindi naman, at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Nakahanda naman ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senador Risa Ontiveros sa muling pagharap ni Guo sa pagdinig. Marami pa raw tanong na kailangan, gaya ng kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap ng iligal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa Antipolo City, hindi pa nakahanap pero itinigil na ng mga otoridad ng search and retrieval para sa 2 natitirang nawawala roon dahil sa pagguho ng lupa. Nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Marisol.
Emil, tuluyan na ngang itinigil ng mga otoridad ang paghahanap sa 2 pang nawawala sa Sitio Banaba. Dito yan sa Barangay San Luis, Antipolo City. Matapos ngang tangayin ang kanilang bahay ng rumaragas ang tubig noong kasagsagan ng bagyong Enteng noong Lunes. Ginawa na po namin yung lahat para matagpuan natin yung 2 pang natitirang cadaver. Kasabay ng anunsyo ito ang pagbuhos ng luha ni Ian. Tila gumuho na raw kasi ang kanyang mundo dahil itinigil na ang paghahanap sa kanyang ina at 8 taong gulang na pamangkin na natabunan ng buhay matapos magkaguho sa kanilang lugar sa Sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis, Antipolo. Hindi ko na po makapigil yung iyak ko kasi doon una, pinipilit ko pa na parang wala lang pero hindi pa po nakita yung nanay ko. Pasado 2:00 ng hapon kanina nang itigil ng rescue team ang search and retrieval operation sa kasagsagan ng malakas pa ring ulan. Dito kasi ma'am sa area na to ma'am, wala na po kami possibility na makita yung cadaver po rito sa area na to. Baka po lumagpas po yung cadaver dito sa area po na ito. So kumbaga na-exhaust nyo na po lahat? Yes po ma'am, opo. Bago nito, puspusan ang paghahanap simula kaninang umaga. Ilang oras din na naghalughog ang mga rescuer sa bahaging ito ng Sitio Banaba sa pag-asang makikita ang mga hinahanap. Gumamit na nga sila ng mga canine unit ng MMDA para mapabilis ang search and retrieval operation. Pero bigo sila. Kung sa kasagsagan po ng kalakasan ng ulan po yan at sa pagdaloy ng mga baha, may posibilidad po na baka naanod na po, lalo na yung bata. Sa mga oras na ito, hindi pa daw nawawala ng pag-asa si Ian. Lalo pat natagpuan kahapon ng hapon ang labi ng kanyang bayaw na si Ray Ondes. Si Ray, kabilang siya sa 8 nasawi sa lungsod dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa taas po ba naman ng talon, malabo na po buhay pa po na makuha. Sa bahagi ito naman sa may Sitio Banaba dito sa may tulay, nagbabakas sakali ang mga rescuer dahil dito raw kahapon nakita ang isang biktima. Hinalughog ang ilalim ng tulay at binaybay ng mga rescuer ang sapa sa tulong ng pinagsanib na pwersa ng mga canine unit ng MMDA at PNP-EOD. Sa kasagsagan ng operasyon, isang pulis ang nasugatan matapos mahiwa ng yero ang kanyang braso, pero pinagpatuloy pa rin ang paghahanap. Ipapurol ko po muna yung 3 habang wala po yung 2. May pag-asa pa naman po kaso hindi ko lang talaga po mapigilan. Hindi mo na alam ngayon ay? Alis na po kami doon ma'am. Lilipat na po kami ng ibang tirahan po. Makikipag-ugnayan daw ang barangay, gayon din ang Antipolo CDRRMO sa mga kalapit na barangay at bayan para sakaling may makakita nga doon sa kanilang mga hinahanap ay agad silang i-alerto. Samantala nananawagan naman ng tulong ang mga naulila na tulungan sila sa pinansyal nilang problema dahil sa ngayon walang-wala raw sila para mailibing na ang mga nasawi nilang kaanak. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ramdam pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa Hilagang Luzon na nagpabaha pa sa Pangasinan. Ang ilang taga Ilocos Norte at Ilocos Sur naman nangangamba sa banta ng storm surge at landslide. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon ng tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Ilocos Sur at sa mga oras nga na ito ay mataas at malakas ang alon sa mga baybayin. Malakas pa rin ang mga alon na nagpaanod pa ng mga troso at basura sa dalampasigan ng Pasukin, Ilocos Norte. May banta pa nga ng storm surge kahit pa nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Kaya nangangamba ang mga taga-coastal barangay ng Karuan. Dahil po sa paglakas ng alon kasi masisira lahat ng mga dito. 4 na barangay ang binabantayan sa ngayon ng MDRRMO dahil sa banta ng storm surge. Ang mga bahay kasi ay ilang metro lamang ang layo mula sa baybayin. Dahil sa sama ng panahon, mahigit 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang 800 mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte. Habang sa Badok, Ilocos Norte, pinadapang mga tanim na palay naman ang problema. Ganyan ma'am, wala.
Alam mo ano na aani, ma'am. Lugi na yan. Oo, ma'am. Gastos. Banta ng landslides naman ang binabantayan ng mga otoridad sa mga bayan ng Suyo at Cervantes sa Ilocos Sur. Pinag-iingat din ang mga coastal barangay sa Daluyong at bawal ding pumalaot dahil sa gill warning. Debalasa naman ang biyahe ng maraming taga-sitio fisheries ng Barangay Maluwod sa Dagupan City, Pangasinan. Pero ang ilan nangangahas pa rin na lumusong sa baha. Napasukan na yung bahay ko. Kahirap pag ganitong umuulan na. Sobrang hirap. Nababala ka sa mga bata. Baka mahulog sila. Lagpas binti naman ng baha sa ilang barangay sa Kalasyaw. May halos umabot sa loob ng ilang bahay. Inilikas sa matataas na lugar ang mga alagang hayop. May mga bahang hirap madaanan ng mga light vehicle. Hindi na kami makalabas-labas ng bahay. Nakabota. Kasi para umiwas sa leptospirosis. Mahirap na. Mel, sa gale warning advisory ng Pag-asa, inaasahang nasa 5 meters ang taas ng alon sa mga baybayin. Kaya naman, nakabantay ang Philippine Coast Guard, ganun din ang PDRRMO sa mga mangingisda sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, simula pa kahapon ay tuloy-tuloy naman yung distribution ng relief pack sa mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Bago po ang bagyong Enteng, hindi itinuturing na bahain ang mabubundok na bahagi ng Rizal dahil po sa taas nito. Quarrying ang sinisi ng mga netizen, pero sabi ng DNR, baka dapat ding tignan ng urbanization na dahilan upang maging sementado ang maraming bahagi ng bundok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Rumaragas ang baha sa Antipolo. Lagpas taong baha sa Pililya. At mga kalsadang hindi madaanan sa Tanay dahil sa taas ng baha. Palaisipan sa marami kung paanong binaha ang mga mabundok na bahagi ng Rizal, kabilang ang mga hindi naman bahain noon dahil sa taas ng kanilang mga lugar. Ang sinisisi ng Public Information Office ng probinsya ay ang mambihirang dami ng ulang ibinuhos doon ng bagyong Enteng. Sana raw, inaabisuhan sila kung saan mismo bubuhos ang ulan. Para mas makagawa po ng prompt decision at saka preparation and response actions po. Pero sasapat ba ang ilang araw na abiso kung wala na talagang pananggalang sa galit ng kalikasan? Gaya ng mga punong sumisipsip sa tubig ulan, partikular sa Upper Marikina Watershed, na pinaghahati-hatian ng mga bayan ng Antipolo, Baras, Rodriguez, San Mateo at Tanay. Napag-aaralan nga namin how deforested yung Upper Marikina Watershed. Sa social media, pinag-initan ang umano'y mga quarrying sa Rizal. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources, maliit lang umano o 1% lang ng buong Marikina Watershed ang may quarry. At kung mismong Upper Marikina Watershed na siyang protected area ang pag-uusapan, wala umano talagang quarry o mining. Meron noon pero matagal nang kanselado ang permit. Walang quarry, walang mining dyan sa Upper Marikina Watershed. No? Yes. Dahil for the most part, government-owned pa rin yan. Ang policy ngayon ay no new quarries in the area. Pero ibang usapan ang porsyento ng mga nakakalbong puno sa watershed, kaya dahil man sa mining o sa ibang bagay. Sa puntong yan, 20% na lang ang forest cover sa protected area ayon sa Masungi Georeserve Foundation. Pero kung datos ng DENR ang pagbabasihan, nasa 25% ng forest cover ang masasabing fairly intact, habang humigit kumulang 42% ang masasabing moderate forest cover. Hitik rin daw sa vegetation ang lugar. Bagamat may epekto ang quarrying sa mga forest cover sa kaso ng Rizal, ayon sa DENR, baka dapat ding tingnan ng urbanization. Kasi pagka-urbanized area na kung saan sementado lahat, Opo. Parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisipsiping tubig pagka nandun ka sa urbanized area. Kaya sabi ng mga environmentalist, dapat limitahan ang mga aktibidad na may ganyang epekto tulad ng pagtatayo ng mga tirahan. At sa mismong watershed naman, according to our laws, the only people who can stay inside protected areas or live there ay yung mga nangangailangan, forest-dependent communities, IPs. It's been more than 10 years, no? But unfortunately, hindi pa rin nakita natin yung
sapat na pagbabago in terms of flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isinasapinal na ang pagbalik ni dismissed Mayor Alice Go sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kakasuhan din anya ang mga tumulong para makalabas ng bansa si Go. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito, narito na ang Pangulo. Mr. President, during your aerial inspections, what specifically are you looking for? Ano ho yung mga talagang ini-inspect ninyo? Well, the first thing that we try to look at is where are the areas that are still underwater para makita natin kung saan tayo pwedeng pumasok na. What I'm really trying to assess is where are the areas that we can already service. Habang nasa ere, inikutan ng aming sinasakyang chopper ang Marikina River kung saan makikitang malakas pa rin ang agos at mataas pa rin ang antas ng tubig. Nakita rin ng Pangulo ang mga kalbong bahagi ng kabundukan ng Rizal kung saan may mga quarry o di kaya mga real estate development. Everywhere napunta no after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year, hindi kalbo yan. Ngayon, kalbo na. Kaya nagkalas. So, it's life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So, we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Sa ulat ng OCD, 15 na ang kanilang bineberipikang ulat na namatay, 15 sugatan at 21 nawawala. 1.7 milyon na katao na ang apektado. Ito ang unang public engagement ng Pangulo nitong mga nakaraang araw. Kaya lumabas ang hashtag na nasaan ang Pangulo at post sa social media na may sakit umano siya. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. Tungkol naman sa pagkakaaresto kanina kay dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Indonesia. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. All of those who are implicated in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Habang nasa aerial inspection, tinanong ko ang Pangulo tungkol sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular ang paghingi niya ng tawad sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para sa paghimok niyang iboto si Marcos noong 2022. Huli raw sila nag-usap ng bise nang iabot nito ang kanyang pagbibitiw noong pang Hunyo. Sir prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayo Sinagot din ng Pangulo ang sinabi ng bise na pamumulitika ang ginagawang pagbusisi sa kanya ng Kongreso at magyang usaping impeachment laban sa kanya. I don't know where all of the outcome of this is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan ng mga this is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. Well, there's no politics in it. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! It's one happy celebration para kay birthday girl Kylene Alcantara na enjoy sa kanyang special day sa New York. May pa-dinner date pa ang naliling sa kanyang si Kobe Paras. Makichika kay Lars Santiago. She's feeling 22. Unforgettable para kay Kylene Alcantara ang celebration ng kanyang 22nd birthday dahil nangyari ito sa isa sa itinuturing niyang favorite cities, ang New York. Kasama pa ni Kylene sa pagse-celebrate ang kanyang ina. Kasabay niya ring bumiyahe pa New York noong Sabado ang basketball player na si Kobe Paras. Sa mismong birthday ni Kylene, nagpa-reserve si Kobe sa isang restaurant sa Manhattan.
para sa isang early dinner. Doon na nila kinantahan si Kailin. Happy birthday! Pagkatapos ng dinner, dumiretso sila sa Broadway at pinanood ang musical na Wicked. Noon pa raw ito gustong mapanood ni Kailin dahil isa sa favorite songs niya, ang Defying Gravity, na kasama sa musical. Anong panonoorin mo? Wicked, titular. First time naman ni Kobe na manood ng Broadway musical at na-enjoy raw niya ito. Workcation daw ang ganap doon ni Kailin na dadalo sa iba't ibang events na may kinalaman sa New York Fashion Week. Habang hindi pa busy sa trabaho, nag-explore muna sina Kailin, Kobe at mga kasama sa paligid ng New York. We have shares. In time naman daw sa pagkapalabas ng GMA Afternoon Prime Series niyang Shining Inheritance, ang balik niya sa Pilipinas sa September 9. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.